Welcome back to our channel. Tara, gawa tayo ng costume, and this time papakita na namin sa inyo ang ginawa pa namin bukod sa damit ni San Jose. And yes, nitong March 19 and 18 actually, nag-celebrate ang Carmona ng pista ni San Jose. Siyang patron ng aming bayan. Kaya naman yung patron namin mismo na meron kaming alagang santon ni San Jose ay ginawa ni Jowa ng damit. Ayan ang kanyang product of love and passion. And yes, kung napanood nyo po yung mga dati naming video, meron kaming video na in-upload just recently at ipinakita namin sa inyo yung mga ginawa naming mga damit na mga poon ng mga kakilala, mga kaibigan at yung sarili namin mga alagang poon. At isa sa mga alaga naming poon ay si San Jose. At dahil pista nga ito, no, nag-invest kami more of lately sa mga artificial flowers. Instead na gumamit kami ng fresh flowers na okay din naman, pero sa amin we just find it very practical nowadays na mag-invest sa mga plastic or artificial flowers sa mga events, lalo na sa mga pista. Bukod sa nakaka-save na kami ng effort, mas malaking tipid din siya sa pera. Although pag minsan gusto namin magdagdag pa ng mga flowers, dagdag na lang. Nakaka-save na rin siguro kami para sa environment kaysa bumili ng mga totoong flowers na later on malalan pagkatapos ng prosesyon. Why not artificial flowers naman? It's the same cardinal rule din naman ang pag-aayos at saka wala namang masyadong pagbabago except that it's artificial. Kung paano naman ginawa ni Jowa ang mga nakita nyo nakalatag sa aming sahig na floral arrangement, ganito yon. It is still a mystery to me. Ito yung feeling ko skill na hindi ko kayang matutunan kahit anong titig at anong turo sa akin. Meron siyang technique yung layering, yung kung ano dapat yung nasa unahan, gaano kataas, gaano kababa. Hindi ko talaga nagigets. Kaya naman kapag floral arrangement projects niya, pag weddings, debuts, o kung ano pang mga may floral arrangement, talagang nga na lang talaga ako. For the support na lang ako. I don't know how he does it, pero he does it very, very well. At sa mga lagi nagtatanong bakit ako lagi nakikita sa video, kasi si Jowa ay hindi katulad ko na mahilig mag-video. Kapag ganyang nag-video ko sa kanya, ay nako, conscious yan, maya tatalikod, aalis, ayaw niya nang binivideo siya. Kaya minsan sa pilitan or talagang patago ko siyang kinukunan. Kung hindi naman patago ay talagang puwersahan na. Marami siyang side hustles at itong mga side hustles na ito or yung mga racket, nag-umpisa high school pa lang siya at nung nag first year college siya. Ito na rin ang dahilan kung bakit siya nag-drop out ng school, dahil ang daming racket na dumating sa kanya. He is very, very blessed with a lot of talents. Kaya most times talagang gamit na gamit ang kanyang katawang lupa. At sa mga ganito pagkakataon, katulad ng mga pista, katulad ng mga events sa simbahan, active na active siya at ang kanilang buong pamilya, which is pinapasa nila ngayon sa kanilang next generation of Artemers. Kaya grabe, hindi matatawaran din yung mga nare-receive nilang blessing. Kung makikita nyo, ayan, si Tom, ang kanilang bunsong kapatid, nagkaroon ng katungkulan sa gobyerno. Siya ay isa talaga sa mga naghihila ng karo pag ganito mga sitwasyon. Walang abog-abog para sa debosyon. Ganyan sila. Yung sa una nating video, nung pinakita namin sa inyo yung paggagawa ng mga damit ng karakol, kapatid naman niya na babae ang sumunod sa kanya, ang main dancer. Wow, main dancer, patay na naman ako kay Yeye. At ayan, nung prosesyon na mismo, kasama nila ang kanilang buong pamilya, ang mga tiya, ang mga ninang, at ang aming mga angels, at ang aming mga pamangkin na noon pa laging sumasama sa amin sa mga prosesyon. Although this year hindi kami nakasama ni baby, dapat kasama kami. Unfortunately, ang aming baby ay natulog nung oras ang prosesyon, so hindi ko na siya nailabas, nabihisan, at hindi na rin sinabi ni dading ilabas ko dahil nga natutulog na yung bata. So again, maraming salamat po dahil sa dami ng views na naibibigay nyo sa amin all over social media. Hindi naman kami tumatabo ng million, pero sapat na para makakuha kami ng mga other blessings like
clients, inquiries na natutuwa kami kasi nag-umpisa na naman kami sa TikTok, kailan lang sa Facebook. Salamat po dahil kilala na rin kami sa Facebook kahit papano sa lugar namin at sa karatig lugar, marami nagtitiwala. San Jose, maraming salamat sa paggabay and sana po nagustuhan nyo ang aming mga videos ng mga paggagawa ng costume, yung mga other side hustles like paggagawa ng damit ng poon, floral arrangements, and even events, ginagawa din po natin yan. Sa mga may PM lang, pasensya na po kung hindi namin naagadang nasasagot, pero don't you worry, we'll get into it. Ito ang aming pamilya, ang aming mga angels na talaga namang laging ever supportive sa aming mga ventures in life. Kaya sa inyo po, maraming salamat din until the next vlog and until the next costume project. Bye-bye!